Bakit mas mahirap isisid ang submarino kaysa magpadala ng sasakyang pangkalawakan sa kalawakan? Sinasabi ni Inhinyeriyang Detalyado, naisip mo na ba kung bakit mas kaunting tao ang nakabisita sa ilalim ng Mariana Trench na siyang pinakamalalim na bahagi ng karagatan kaysa sa kalawakan? Habang mahigit 600 tao na ang umikot sa mundo, 3 lang ang bumaba sa 11,000 metrong lalim ng karagatan. Mukhang kabaligtaran ito dahil ang kalawakan ay tinuturing na huling hangganan samantalang ang karagatan ay nasa ating planeta lang. Pero ang totoo, may tinatagong sakuna ang kailaliman ng dagat, isang matinding hamon na madalas minamaliit. Ang presyon. Habang ang mga sasakyang pangkalawakan ay humaharap sa vacuum, ang mga submarino ay lumalaban sa puwersang kayang durugin ang bakal na parang papel. Alamin natin kung bakit mas mahirap lagpasan ang hamon sa kailaliman ng karagatan kaysa sa pag-abot sa orbit ng mundo. Una, ano ang dahilan kung bakit nakakatakot ang presyon sa ilalim ng dagat? Para maintindihan ang pagkakaiba, dapat ihambing ang kapaligiran. Sa kalawakan, ang loob ng sasakyang pangkalawakan ay may presyong halos 1 atmosfera tulad sa mundo, habang 0 naman ang presyon sa labas. Kailangang mapanatili ng istruktura ang panloob na presyon gaya ng napumpiang lobo. Ang tanging presyong tinatanggap ng istruktura ay mula sa loob ng sasakyang pangkalawakan palabas na 1 atmosphere lang. Pero sa ilalim ng dagat, napakalakas ng panlabas na presyon. Bawat 10 metrong lalim, tumataas ng 1 atmosfera ang presyon ng tubig. Sa Mariana Trench na may lalim na 11 kilometro, umaabot sa 1,100 na atmosfera ang presyon. Para makayanan ito, kailangang itayo ang isang submarino na parang isang tangke na may baluti, habang ang isang sasakyang pangkalawakan ay parang isang selyadong plastik na bote. Pero kung napakataas ng presyon, paano hindi nadudurog ang mga submarino? Para makayanan ang matinding pagkompress, gumagamit ang mga submarino ng 2 sikreto, ang hugis na bilog at ang paggamit ng mga natatanging materyales. Ang bilog ang geometriyang pinakamahusay magpamahagi ng puwersa ng pantay, bukod sa paggamit ng titanium o mataas na uri ng bakal na thermal treat. Ang submersible na limiting factor na nakarating sa Mariana Trench noong taong 2020 ay may bilog na katawan na gawa sa titanium na may kapal na 70 mm o 9 cm para protektahan lang ang 2 tao. Kahit ganon, ang maling pagkabit ng tornilyo o hindi perpektong welding ay maaaring magdulot ng agarang implosyon. Ang sasakyang pangkalawakan tulad ng Crew Dragon ng SpaceX ay gawa sa magaan at madaling hubuging aluminyo na 2 mm lang ang kapal at pinalalakas ng carbon composite. Layunin nito ang pagpapanatili ng panloob na atmosfera, hindi paglaban sa panlabas na puwersa. Bago tayo magpatuloy, maglagay muna tayo ng kalkulasyon at intindihin ang matematikang kasama rito. Ang presyong hydrostatiko P sa likido ay kinukwenta gamit ang formula kung saan ang ρ ay densidad ng tubig na 1,000 kilo bawat metro kubiko. Ang G ay ang grabidad na katumbas ng 10.8 metro bawat segundo kwadro at ang H ay ang lalim. Kung isa sa alang-alang ang Mariana Trench, may 11,000 metro tayo. Sa pagkalkula nito, ang resulta ay 107,800,000 pascal o 107.8 megapascal. Sa ilalim ng dagat, sapat ang presyon para durugin ang konkreto hanggang maging pulbos. Samantalang sa kalawakan, ang pagkakaiba ng presyon ay 5 megapascal. Ibig sabihin nito, kung magnitude ang pag-uusapan, ang presyon sa ilalim ng dagat ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa nararanasan ng isang sasakyang pangkalawakan. Para maging mas eksakto, 1,078 beses na mas mataas. Kapag nagkaroon ng tagas ang sasakyang pangkalawakan, unti-unting lalabas ang hangin papunta sa vacuum sa mabagal na proseso. Samantalang ang isang submarino sa ilalim ng dagat ay nagkakaroon ng implosyon, kung saan ang tubig na hindi naiipon o naiipit ay pumapasok sa kahit anong bitak ng napakabilis. Noong taong 1963, ang nuklear na submarino na United States Ship Thrasher ay nagkaroon ng implosyon sa lalim na 2,400 metro. Ang presyong iyon ay dinurog ang katawan ng submarino sa loob lamang ng 0.1 second, ginawang isang tumpok ng bakal na kasinlaki lang ng isang refrigerator. Isa pang halimbawa ay ang submersible na Titan noong taong 2023 na bumisita sa mga labi ng Titanic na nagkaroon ng implosyon sa tinatayang lalim na 3,350 metro. Ayon sa mga pagsusuri na ginawa, ito ay katumbas ng presyong 32.8 megapascal. At ang mga materyales, bakit hindi natin ginagamit ang titanium sa mga sasakyang pangkalawakan? Ang usapin kasi sa kalawakan, bawat gramo ay mahalaga.
Ang paggamit ng titanium na mas matibay pero medyo mas mabigat ay magpapahirap sa paglulunsad. Kaya inuuna ng mga sasakyang pangkalawakan ang magagaan na materyales gaya ng aluminyo, carbon composites at thermal ceramics, habang ang mga deep sea submarino ay mas pinipili ang tibay kaysa gaan. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesado ka sa aming content, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy dito sa platform at maalala ka sa aming mga video. Kung gusto mong makita ang mga inirerekomendang kurso, iscan ang QR code o i-click ang link sa description ng video para magkaroon ng access sa mga oportunidad na makakatulong sa pag-develop ng inyong kakayahan. Lalo na sa iyong karera. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pressure ng tubig sa ilalim ng dagat? Gusto mo bang sumisid sa ilalim gamit ang submarino? I-comment dito para malaman ko. Dito sa tabi, may dalawang pagpipilian ng mga kawili-wiling video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung nais mo kaming suportahan, i-like, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel. Hanggang sa muli, mga mahilig sa inhinyeriya, kita-kits sa susunod na video.